Saan ka man naroroon, mahal ko, mananatili kang buhay sa aking puso. Ramdam kita sa bawat sandali. Dahil buhay na buhay ka sa himig ng pag-ibig. Himig ng pag-ibig. I need your love, you brighten up my day. Isang himig na maging gabay sa mga taong wagas na nagmamahalan. Duyan ng malabahagharing pag-ibig na hihili sa puso at pakiramdam. Himig ng pag-ibig. Isang dula na kung saan iikot ang iba't ibang kwento na inyong mapapakinggan mula Lunes hanggang Sabado. Sa pluma at direksyon ni Luvimin Aquino. Dito sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, handog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bumbo Radio Philippines. Basta Radio. Bumbo. Ang nakaraan, matagal na nananliligaw si Mon kay Minda, pero hindi matanggap ng dalaga kahit may lihim na pag-ibig sa binata. Dahil hindi niya gustong suwayin ang utos ng magulang sa kanya na unahin ang kanyang pag-aaral. Pero isang araw na nagkita sila ni Mon, hindi niya napigilan ang nadarama at tinanggap ang pag-ibig ng binata. At ngayon, sa pagpapatuloy ng isang linggong kasaysayan na pinamagatang Pangarap, dito sa ating dula, Himig ng Pag-ibig. Cherish those moments and no one can take your place. Ayaw niyang saktan siya ng magulang niya. Baka magalit kung malaman na may kasintahan na siya. Ano? Yan lang ang dahilan? At hindi ko matanggap ang sinabi niya sa akin na kung ipipilit ko daw, kahit maghiwalay na kami. Ano ba yan? Ayaw kong yung bagay lang yan ang hindi namin pagkakaintindihan. Tapos maghihiwalay na kami. Oh, siya. Di ano ngayon ang plano mo? Kausapin ko bukas si Minda. Hihingi ako sa kanya ng paumanhin. Kung ako, iisa ang iniisip ko dyan. Kulang siya sa pagmamahal sa'yo. At kung mahal ka niya, naghahanda na magsakripisyo, di ba? Pero mahirap kung ipipilit ko. Tsaka ulitin ko. Ayaw kong yan lang ang dahilan para maghiwalay kami. Ayaw kong mawala sa akin si Minda. Nag-aalala ako, Eva. Bakit? Simon, ipinipilit na pupunta sa bahay. Gusto niya makilala ang mga magulang ko. Matagal na rin kayo. Hindi naman masama kung malaman at makilala nila. Kung ganyan ang mangyari, di ako ang pinahamak niya. Hindi pwede. Minda, Ayaw kong maging aawa-awa. Dahil alam ko kung paano magalit ang tatay ko. baka mas mabuti na maaga nilang malaman. At mas mahirap kung sa ibang tao nila malalaman. Mahaba ang pasensya ni tatay. Pero kung siya ang magalit, naku, grabe.
Paano na yan? Basta, kung ipilit ni Mon, bahala na dyan. Kahit magalit na siya sa akin. Talagang gusto kong makilala ang mga magulang niya. Pero paano? Hindi ka naman niya payagan. Gusto ko na mapalapit sa kanyang mga magulang. Problema yan. Pero naiipit ako, pare. Kausapin mo ng mahinahon ang nobya mo. Ipaliwanag mo ang dahilan kung bakit gusto mo nang makilala ang mga magulang niya. Pero talagang problema ito. Alam mo, tinitimbang ko ang mga pangyayari, parang kulang ang pagmamahal niya sa iyo. Dahil hindi kanya kayang ipaglaban. Nako, delikado yan, pre. Ay, hindi naman ganyan. Pero talagang ayaw niyang malaman ng mga magulang niya na may kasintahan na siya. O di, ano ang plano mo ngayon, pre? Nakadesisyon na ako. Pupunta ako sa bahay nila. Ito na ang araw natin. Oh, kumusta yung anak mo? Dumating na ba, Iska? Ay, oo. Nag-aaral ang kanyang mga aralin dahil may quiz daw sila bukas. Mabuti kung kanon. Kailangang unahin niya ang pag-aaral niya. At hindi siya gagaya sa iba na paligawan ang alam nila. Matalino ang anak natin at masunurin na anak. Siguro hindi niya sukahin ang bilin natin sa kanya. Mabuti naman. Pero ano ang alam natin? Masunurin kung nandito sa bahay, pero kung naandun sa paaralan nila, baka parang nakawala na bilanggo. Ano naman yung pinagsasabi mong ganyan? Totoo naman, Iska. Naku, iba na ang kabataan ngayon. Naku, pasaway sila kung minsan. Pero ibahin mo ang anak natin. Hindi naman parang iba siya. Hindi kaya sasama ang loob ni Mon kung mabigo sa plano niya na makilala ang mga magulang mo? Nasa kanya yon. Kung mahal niya ako, hindi niya ako papahamak. Minda, Pero kung ipagpilit niya ang gusto niya at hindi ako pag-aaralin, hindi ko lang masasabi. Baka makipaghiwalay din ako sa kanya. dahil lang sa ganyan, ipaliwanag mo sa mga magulang mo na hindi ibig sabihin na kung may nobyo ka na, ay mag-aasawa ka na. Mahirap nang pagpaliwanagan ang tatay ko. Ano ba naman yan? At may hindi maganda na karanasan nila. Ayaw nilang maulit yun. Paano ang hiling ni Mon? Kung hindi niya ako maintindihan, sabi ko na nga ilang beses pa, at mapapahamak ako, hindi ko masabi kung anong mangyayari. Baka yan pa ang paghiwalayan namin. Girl, I need you. I need your love. Iyan ang sinasabi niya sa akin. Pero bahala ka. Kung tapat ka at gustong ipakita sa mamagitan ng ganyan na gagawin mo, nasa sayo yan. Oo, Eva. Pero paano kung hiwalayan ako ni Minda? Wala tayong magagawa. Kung gagawin mo ang ayaw niya, pero dapat kailangang tanggapin mo kung anong mangyayari. Ayaw kong mawala sa buhay ko si Minda. Ngayon lang ako nagmahal. Pero ano ba ito? Kausapin mo
At sabihin mo kung ano talaga ang plano mo. Pupunta ako sa bahay nila. Bahala ka. Pero sana, maghanda ka sa pwedeng mangyari. Kung yan ang magiging dahilan para magalit sa'yo si Minda, hanggang kailan at hihiwalayan ka niya? Tatanggapin mo ba? Ikaw na sanang bahala dito, anak. May pupuntahan ako. Opo, Nay. At magluto ka na rin mamaya dahil malapit nang darating ang tatay mo. Opo. Oh, aba. May humintong motorsiklo dyan sa harap. Tingnan mo nga. Opo, Nay. Ha? Simon? Tao po. Oh, Tao po. dito pala ang pupuntahan niya nakamotorsiklo. Tingnan mo kung anong sadya. Bakit pumunta dito? Ano? Bakit Linda? ka pumunta dito? Gusto kitang makita at makilala ang mga magulang mo. Hindi mo alam ang sinasabi mo. Talagang gusto mo nang mapahamak ako sa aking mga magulang sa ginawa mong ito. Aba, sino ka ba, iho? At anong sadya mo sa aking anak? Kwan po, inay. Kaklase ko siya. May tinanong lang siya sa akin. Ano ba yon? Ano po, aling... Pumunta siya dito at itanong sa akin kung nakita ko daw ang cellphone niya na nawawala. ano po kasi... Kasi, Nay, kami ang sumunod na umupo doon sa inupuan niya. Pero wala naman kami nakitang cellphone. Ganyan ba talaga? Opo, Nay. Sige naman, alis ka na. Marami pa kasi akong gagawin. ano kasi... Pasensya ka na. Pero marami pa akong dapat gawin. Sige, iho. Pasensya ka na. Pero ang totoo, wala siyang ginagawa. At wala sa kanya ang cellphone mo. Ito na ang araw na. Oh, anong nangyari, pre? Wala, pre. Nandun ang inay niya. Pero hindi niya ako ipinakilala. Ganun ba? Nagtataka ako. Sinabi niya sa'yo? Kahit ganun ang nangyari, hindi ako titigil. Ano? Oo, pre. Pero paano kung magalit sa ginawa mong yun at makipaghiwalay sa'yo? Hindi pwede. May magagawa ka. Kung ganyan ang gagawin niya, naku, malaking problema yan, pare. Kung tinupad mo lang sana ang kahilingan niya o ang gusto niya, naku, atat na atat kang makilala ang mga magulang niya. Ang importante, kasintahan mo na. Talagang matigas ang ulo ni Mon. Ngayon, alam ko na, Eva. Ha? Kung hindi niya ako maintindihan, wala akong magagawa. Parating si Mon. Siya yung papunta rito. Sige, iwan na kita dito. Minda, sandali lang. Minda! Ay, hindi na ako pinansin. Ang bilis namang umalis si Minda nung dumating ako. Medyo nagalit siya sa sinabi ko. Ano? Nadamay pa ako sa nangyari. Sinabi ko lang na walang masama kung makilala mo ang mga magulang niya. Pero nagalit. Eva, Ipinipilit mo ang pumunta dun sa bahay nila. Sinabi na huwag kang pumunta dahil magagalit ang mga magulang niya. Pero isa ka rin na hindi nakakaintindi mo. gusto ko lang naman na makilala ang mga magulang niya.
Masama ba yun? Hindi pa nga pwede na malaman na may nobyo na. Ayan tuloy. Galit sa'yo. Kaya bahala na kayo. Kausapin ko siya. Kung gusto ka pa niyang kausapin, isa ka rin na matigas ang ulo. Bakit naman kasi ganyan kayong mga lalaki? Kahit sabihin ng babae na ayaw niya, gagawin pa rin ninyo. Sige, Mon. Iwanan na nga kita dito. Talaga bang galit sa akin si Minda? Girl, I need you. I need your love. Ang ibig mong sabihin, hindi mo nakausap si Minda, pre? Hindi nga, pre. Yan ang hirap ngayon, eh. Nakausap ko si Eva na kaibigan niya. At nasabi raw niya na masama ang loob niya sa akin. Dahil gusto ko raw siyang ipahamak sa mga magulang niya. Sinabi ko naman sa'yo na huwag ka nang pumunta doon, pero nagpilit ka. Ay, naku. Gusto ko lang naman makilala at mapalapit sa mga magulang Hindi niya. nga pwede. Kung bakit naman na pinagsasabihan ka, nagdadahilan ka pa eh. Kailangan makausap ko si Minda. Hihingi ako ng tawad sa kanya. Salamat at pinagbigyan mo ang hiling ko na mag-usap tayo, Minda. Akala ko ba mahal mo ako? Oo naman. Hindi ka ba naniniwala? Bakit? Ipahamak mo ako sa aking mga magulang. Alam mo na sinabi ko na sa'yo. Ayaw kong malaman nila na may nobyo na ako. Ang kulit mo. Ganyan ba talaga ang nagmamahal? Gusto mong ipahamak ako, ha? Hindi mo nga ako naiintindihan. Gusto ko lang naman mapalapit sa kanila. Ayaw ko nga. Ayaw nga nila ako magkanobyo pa. Tapos ipahamak mo ako. Hindi mo ako naiintindihan. Hindi nga pwede. Gusto ko makatapos muna tayo ng pag-aaral. Yan ang din ang gusto ng mga magulang ko. Ayaw ko silang saktan. Hindi naman ibig sabihin na kung... Tama na! Ulitin ko, ha. May pangarap ako sa buhay. At ayaw kong patigilin ako ng mga magulang ko sa pag-aaral. Kung ang relasyon natin ang sagabal sa pangarap kong ito, dahil hindi ka nakakaintindi, maghiwalay na lang tayo. Minda, sandali lang. Isipin mo ang sinabi ko. Sige, alis na ako. Ayaw kong sitahin ako ng mga magulang ko dahil late na naman ako pauwi. Minda! Ay, ano ba itong nagawa ko? Oh, ngayon ka lang nagyaya na uminom, pre, ah. Gusto ko lang mawala ang problema ko, pre. Oh, tungkol sa kasintahan mo? Oo. Bakit? Hindi pa ba kayo okay? Nag-uusap kami pero galit siya nung pumunta ako doon sa bahay nila. Sana nagpaliwanag ka na sa kanya, pre. Ganun ang ginawa ko, pre. Pero hindi ko raw mahal. Dahil gusto ko daw siyang ipahamak sa kanyang mga magulang. Alam mo, ikaw lang naman ang gumagawa ng problema mo eh. Inamin ko. Nagkamali ako. Pero hindi ko matanggap na yan lang ang dahilan para maghiwalay kami. Hindi naman siguro. Basta ipangako mo sa kanya na hindi na mauulit. At huwag mong kontrahin ang kagustuhan niya. Kaya kakausapin ko na naman bukas, pre. Dapat lang. Hindi ko talaga matanggap na mawawala sa akin si Minda.
baka'y kamatay ko. Naku! Yung bagay na yan, magpapakamatay ka ay naku, dahil sa isang babae. Ay naku, Pre, ano ka ba naman? mahal na mahal ko si Minda. At wala nang silbi ang buhay ko kung siyang mawawala sa akin. Anong sabi mo, Iska? May pumunta na lalaki dito. Oo, kaklase daw ng anak mo. Ano bang sadya niya? Manliligaw? May tinanong lang tungkol daw sa nawawala niyang cellphone. Aba, bakit niya pagbintangan ng anak mo na kumuha? Eh, baka raw kung nakita ni Minda. Nako, lumang diskarte na yan. Hindi ako naniniwala. Manliligaw ang sadya niya. O kaya kasintahan na ni Minda yun. Girl, I need you. I need your love. Ano ang mga susunod na mangyayari? Mga kaibigan, pakinggan bukas ang karugtong ng isang linggong kasaysayan na ating pinamagatang Pangarap. Dito sa ating dula, Himig ng Pag-ibig. Isinulat at sa direksyon ni Lubimin Aquino Sr. Production Supervision, Lete Astudillo Aquino. Handog sa inyo ng number 1 and most trusted radio network in the country, Bumbo Radio Philippines. Basta Radio Bumbo. For a long